Morning, everyone, to our class. You just wait for a couple of minutes for your classmates to come in. Superstore. Okay, so I will be using this sample data set from this link. I'll be giving you this link today, and then sample to for Tableau kasi to, no? For Tableau business intelligence application. Pero gagamitin natin to for Power BI. So kasi itong Tableau is counterpart ng Power BI. So hihiramin lang natin yung ginagamit nilang dataset for them. Yun din yung gagamitin nating dataset for Power BI. Okay. So if you want, you can download this file. I think I already downloaded this file. Okay. So our topic today is fact tables and dimensions. Fact tables and dimensions. This is very important topic because our data needs to be transformed into a fact table and dimensions before we can do analysis. Okay. So usually the data that we gather is coming from a structured database. What do I mean when I say structured database? So, a structured database is actually coming from an application and from a client or from a mobile phone. So imagine what are those applications we can relate to e-commerce, right? So e-commerce is about sales, it's about marketing, it's about orders data. Of course, when you do e-commerce, you are selling a product or online. It can be whatever product that you want to sell. Usually, people are selling high profit margin products. For example, supplements. Yung mga supplements kasi, ano yan eh, yung ibang tao kailangan na nito. So, for example, yung may mga taong gusto maging healthy, kunyari yung barley, di ba? Barley. Binibenta nila yung mga supplements na yan. So, they can sell those supplements online. And those supplements are actually worth, let's say, 1,000. Tapos, binamarkup nila ng 700. So, ibig sabihin, may possibility kumita ka ng pag nagbenta ka ng barley, kunyari, ang tubo mo is 700. Pwede kang magtubo ng 700 sa mga ganon klase ng products. So 700 multiply by 4. 4 bottles, 2.8. So may kita ka na kagad na 2.8. 2.8 sa apat na bottles na binenta mo kasi 700 yung tubo mo. Tapos 10 ng 1,000. So, 700 ang kinita mo for 1,700. Binibenta mo siya ng 1,700. Kaya marami ang nag-e-commerce. So, yung data na yan na nandiyan is kadalasan
based sa program. Okay? Ang tawag natin dyan, online uh, online OLTP. OLTP stands for Online Transaction Processing. Online yung O, online transaction processing yung TP. Transaction processing. Ayan. So, online transaction processing. Ibig sabihin yun, yung pagkakagawa ng database ng isang application is sinusunod ng OLTP. So, pag kinuha natin yung data natin na naka OLTP siya, medyo mahihirapan tayo ng pag-analyze nun. So, kaya ang ginagawa natin is gumagawa tayo ng paano ba magsulat dito? Ganun pa rin pala talaga magsulat. Ito. Denormalized tables. Ano yung ibig sabihin ng denormalized tables? Yung mga table na yung mga table na kailangan mo ng information, yung mga columns, gagawin mo lang siyang iisa. Okay? So, ano yung mga examples ng dimension, denormalized tables? Yung mga pina-download ko sa inyo, like yung Superstore dataset, yung train.csv, yan. Yung train.csv na yan yung denormalized table kasi nandun na sila lahat. So, ang gagawin natin is yung mga ganon, yung mga train.csv, we need to normalize that. No? Normalize that data, the table. So, ang proseso ng pag-normalize is yung proseso ng tinatawag natin data modeling. Data modeling. So, last time yung prelim natin, ang ginawa natin is nag-normalize tayo, di ba? So, nag-normalize tayo ng data using 1NF, 2NF, 3NF, or normal forms. So gamit natin dito just normal forms. Kapag siya, conceptual. Pero syempre, may mga mabilisan tayo na gagamitin, which is yung method naman na to, at tatawagin natin star schema. Star schema, because we're going to build fact tables and dimension tables. So ano ba yung meaning ng fact tables at dimension tables? Fact tables is where your measures or calculated columns are located, and even numerical columns. So, nandun lahat ng mga measurements. While yung dimension tables is where your filter will be is dimension tables is the column to filter your data. So in short, it is the one used to slice your data. So sila yung mga ginagamit na kadalasan ang mga nandiyan is
descriptive data or nagde-describe. For example, ng mga data na nandyan is yung kabaliktaran lang ng numerical. Yung mga hindi numerical, kunyari, date, product, product ID, product name, name, category, customer name. Yan yung mga yan yung mga nandun sa dimension tables, which is yun yung gagawin natin. Okay. So, open ako ng Power BI para ma-demo ko sa inyo yung data modeling, which is star schema using fact tables and dimension tables. Okay. Create tayo ng report. Get data, CSV. Desktop. Naka-Excel pala siya. So, cancel natin. Hindi tayo magsi-CSV. Tayo ay mag-import ng Excel. So, Excel workbook, connect. Tapos, dito siya. Dito sa downloads. Ayan. Kasi may dalawa tayong option. Pwede kayong mag-get ng CSV, pwede tayong mag-Excel. Ang importante lang, alam natin yung file natin. Kung Excel siya, dapat Excel yung gagamitin natin. Kung CSV siya, CSV. So, orders, people, returns, order filters. Tignan lang muna natin yung laman niya. Ayan. Shift date, customers, quantity, filter database, orders, people, returns, return, okay. Okay, siguro ito na lang muna gagamitin natin, orders. So, pupunta tayo sa transform data. Hindi muna natin siya i-load kasi pag niload natin siya, papasok siya kagad dito sa natin, model view, table view, and so on. So, ang gagamitin natin is Power Query. Ito transform natin yung data natin. So, kasi sa transform, nandoon kung saan gagawin natin yung fact tables and dimension tables. So, click natin yung transform data. Yan, let's wait for it to load. Yan. By the way, yung link na binigay ko sa chat, yun yung data na gagamitin natin. So, ito yung buo o kabuoang data natin. So, dito sa Power Query, ayan, nakalagay naman sa taas, Untitled Power Query Editor. Ayan. Ito yung applied steps. Ito yung parang history ng changes na ginagawa natin sa data natin. Pagka in-exclude to, nagkakaroon ng rollback. Naro-rollback yung ginagawa natin sa kanya. Okay. So, obserbahan natin yung data natin. Ayan. Hintayin natin siya mag-load. Ayan.
sinet up ko pala to, yung kung mapapasilin nyo, sinet up ko tong ano na to, parang statistics na to. Matagal na panahon na. Hindi ko na nga maalala. Dito yata yun eh. Formula bar, tools, show column. Ito, show column quality. Siguro sa inyo walang ganun. So, dito sa view, pag clinic ninyo yung column quality, lalabas yung mga nakalagay valid 100%. So, malalaman natin kung clean yung data natin, kung walang missing value. Ayan. Kadalasan kasi yun yung una natin chinecheck. Titingnan natin kung may error, may empty. Okay? Kaya lang naman lumalabas yung error. Kunyari, naglagay ka ng, dito sa sales, naglagay ka ng letters. Ang sales, di ba, numbers lang yan. So, doon magkakaroon ng error. Pag empty naman, meron dyan iisa na walang laman. So, i-report niya sa'yo yung column quantity sa taas. Ayan. So, how many rows do we have? We have 99,000 plus rows, sabi niya dito, no? And we have 21 columns. Column profiling based on 1,000 rows. 1,000 rows lang yung pinakikita niya kasi naka-free version tayo. Wala tayong premium version. So, kaya 1,000 rows lang yung pinakikita niya sa atin. Tapos, maglo-load na lang siya ulit ng maglo-load pagka binababa. Ayan. So, going back, gagawa tayo ng fact tables and dimension tables. So, itong table natin, yung unang-una nito is considered to be a fact table. So, yung order natin na unang-una, version 1, walang kasama, is tawag dyan fact table. So, ang gagawin ko is first, I'm just going to duplicate it. Duduplicate ko lang siya. Tapos, siguro, ang una kong kukunin dito is, wait lang tingin ko ang una kong kukunin dito is order ID, order date. Order ID, order date. Ano kaya maganda? Product na lang siguro or customer. Okay, sige, customer na lang muna. So kung customer ID, customer name, customer segment. Hanapin natin. Customer ID, customer name, customer segment. So, ang gagawin ko, i-click ko lang dito sa column na to. Tapos mag-highlight siya, di ba? Tapos press ko lang yung shift sa keyboard. Naka-hold lang yung shift ko. And then segments. So, tatlo sila. Customer ID, customer name, customer segment. Okay. So, gagawin natin, i-right click natin, and then remove other column. Ang ibig sabihin ng remove other column is yung ibang column mawawala. So, remove natin. Kung ano yung sinelect natin, yun lang yung matitira. So, remove other column. Pero wag natin gagawin dito yan. Gawin natin sa duplicate. Muntikan ko ng masira yung natin, order table. So, dito natin yung gagawin sa duplicate natin. So, remove other columns. Sir, excuse po. Hindi po naka-share po sa screen yung data po. Wala po kaming makita. Thank you po. Sige. Sorry. Let me just, let me share. Ito. Yun na po. Salamat. Okay, ulitin natin yung ginawa ko well, ito yung sinasabi ko nung kanina, nung siguro hindi nyo pa nakikita. Nandito yung yung history natin. So, sa applied steps, pagka kunyari clinose ko to, bumabalik siya sa dati. Yan.
So, actually, what I did here is, makita nyo naman later, dahil nagawa ko na, is nag-duplicate ako ng orders. So, itong nag-orders natin, ayan, ni-right click ko lang dito and ayan, dinuplicate ko siya. Ayan, duplicate. Ayan, so ito na yung 3. Ayan, nakapag-duplicate tayo. So, kung magwa-wonder kayo, ano tong mga nasa taas na to, ito sinasabi ko kanina na quality ng columns natin. So, actually, nasa view lang naman yan. Ayan, nakaselect na yung view natin. Tapos, click lang yung column quality para lang meron tayong column quality. Very neat siya kasi nakikita mo kagad na yung data mo, walang errors, walang ano. Kasi, kadalasan, hindi mo naman makikita yung kabuuan ng data mo dahil sobrang dami. Tulad yan, 999,000 plus rows yan and 21 columns. So, instead of scrolling and scrolling and scrolling, manually checking kung meron kang kulang, ayan, very neat. Column quality lang kailangan mong i-click para malaman mo kung meron kang valid, error, or empty. So, ayun nga, no, gagawa tayo ng star schema. So, ayan, yung order to, naisip natin na gamitin natin yung customer ID, customer name, tsaka segment. At ihihiwalay natin yan sa orders. So, right-click ko dito and then remove other columns. Okay? Kung nag-chat kayo, hindi ko nakikita yung chat, by the way. So, mas mainam na mag-mic kayo kung meron man nami-miss out. So, thank you kanina sa pag-inform sa akin. Ayan. So, balik tayo ulit. Going back. Ayan, nakuha na natin yung customer name, customer segment. So, i-rename ko tong second table. Ayan, rename. Gagawin ko siyang dim customers. So, it's a dimension table of customers. Yun ang ibig sabihin niya. Ayan. Then, tingnan natin kung merge natin siya. Home, merge queries. So, sa home, meron ditong merge queries. Ayan. If you can see my mouse. So, piliin natin orders, yung original niya na data. Tapos, ano yung commonality nila? Customer ID and customer ID. May mga times na by the way, before I do that, kailangan ko palang i-right click tapos remove duplicates. Okay. Remove duplicates. Ayan. Kaya kung ginawa yung remove duplicates kasi kadalasan nasa fact table natin yung nagkakaroon ng duplicates. Tapos dito sa dimension tables natin, kailangan unique values. So before I forgot, kailangan ko palang i-remove yung duplicates. So, bakit ko pinili yung customer ID? Kasi yung customer ID can be the primary key of this table. And yung primary key, yun yung magiging foreign key dito sa orders. So, yung nandito sa orders, foreign key na yon, yung customer ID dito. Ayan, foreign key na yan. So, duplicate na yan. Kaya kung papansin niyo si Claire Gute, dalawa yung record niya dito. Because dalawang beses siyang umorder. Tapos dito sa dimension customer natin, si Claire Gute is isa lang. Kasi dito actually ginagawa yung pag-a-add ng customer. Hindi dito sa orders fact table natin. Okay?
Kaya ko ni-remove yung duplicates. So now, we are ready for merge queries. Merge query na tayo. Select ko lang yung orders and customer ID parehas. So sabi niya, the selection matches 793 of 793 rows from the first table. So, okay. Yan. Yan. Tingnan natin yung, hindi pa natin makikita yung model sa ngayon eh. Siguro, customer ID. Customer ID, okay. And orders.customer ID. Ito na yung parang connection nila. Kaya, ayan. Pero tingin ko dapat hindi dito ito lumabas eh. Wait lang ah. Ulitin natin. Ito pala, ito. So sa right side, pwede natin i-close para maulit yung ginawa natin. Ma-undo yung ano natin. So punta tayo dito sa orders, tapos dito tayo mag-merge query. Dapat pala orders muna, tapos dito tayo mag-merge query kasi dito dapat mag-appear yung customer ID. So, piliin natin yung dim customers, tapos customer ID and customer ID. Ayan. Okay. So, dapat dito mag-appear yung customer ID sa dim customers. Tapos, customer ID yung pipiliin natin. Ayan. So, magkakaroon na sila ng connection. Later, magkakaroon yun ng connection sa ano natin. So, ngayon, ang gagawin natin dito sa fact table natin, buburahin natin yung mga about doon sa customer. So, customer ID, customer name, segment, right-click, and remove columns. Ayan. The reason why we remove that column because of this. Dimension customer ID. Ayan. Nandyan na eh. So, kumbaga nilipat na lang natin dito yung mga customers. Ito na yung mga customers natin. Okay? Nilipat natin sila. So, next na i-normalize natin, I guess, is product dimension. So, product ID, category, subcategory, product name. So, balik tayo sa orders. Ito, magkakadikit na rin sila. Product ID, category, subcategory, product name. Tama ba? Product ID, category, subcategory, product name. So, yan yung mga kukunin natin. By the way, dito na yan tayo sa orders 3. No? Sa orders 3 ang ating i-edit. Product ID, category, subcategory, product ID. Ganun ulit yung steps. Right-click, remove other columns. Sila lang yung matitira. Ayan. So, since nandito yung duplicates, pag meron ng product ID, at dito mag-stick na lang tayo sa product ID. So, product ID, remove duplicates. Remove duplicates. Ayan. So, naging na lang siyang how many. Ito na lang yung data natin. Ayan. 999 plus pa rin siya. Pero wala na yung duplicates dyan, no? Ngayon, balik tayo sa orders. Ay, by the way, rename natin to. I-rename ko siya. Dim products.
Tapos, orders, tapos merge query, tapos dim products, product ID and product ID. So, yun yung merge nila, no? So, i-connect natin yung product ID sa product ID ng Dimension Products. And then, okay. So, piliin lang natin is product ID para lumabas lang yung product ID. Ayan. Then, i-remove natin yung mga sinelect natin kanina. Remove columns. Ayan. So, what do you notice? Lumilit yung fact table natin, right? Then, nahihiwalay natin yung mga dimension table natin. Just what I've said earlier, ang reason is yung orders dapat matira dito yung mga computational or yung mga numerical. Tapos, connections na lang matitira dyan sa fact table natin. And then dito sa dimension natin, nandito yung mga descriptive, yung mga nagdi-discuss. No? So, ano yung next natin na kukunin? Order dimension. Meron bang order ID? Ayun, order dimension. So, ang order dimension is ID, order date, ship date. Order ID, order date, ship date. Yan. So, bago natin gawin yan, i-duplicate natin ulit. Yan. Kung makopya man natin ito, yung dalawa na to, okay lang yan kasi i-remove din naman natin yan later. So, focus lang tayo dito sa tatlo. Order ID, order date, at saka ship date. So, right-click, remove other columns. Ayan. Then again, rename natin siya. Dimension orders. Okay. Dimension orders. Actually, hindi talaga siya orders, no? Considered siya as dates, order dates. So, remove na lang rename na natin siya. Order dates. Kasi, gagamitin natin siya for slicing the dates. Ayan. So, parang ang pinakapangalan niya, orders dates. Ay, ano ba yan? Anong orders dates? Order dates. Last na. Pero nandito talaga lahat ng computation ng orders nandito. So, kaya lang natin siya ni-remove because para siya sa mga dates. So, kadalasan, maggagawa kayo ng dimension table na para sa mga dates lang. So, lahat dapat ng information ng dates nasa isang dimension lang. Tulad nito, order date, ship date. May na-miss out pa ba tayong date? Wala na. So, yung dalawa lang. Yun yung reason ba't tayo nagkaroon ng order dates. So, ganun din, i-remove ko lang din yung duplicates. Remove duplicates. And then, pag-remove ko ng duplicates, dito sa orders, balik ako, merge natin ulit dun sa dimension orders. Order dates. So, order ID at saka order ID.
Okay, 9,994 pala yung rows natin lahat. So, nag-match naman. Okay. Then, piliin natin yung order ID. So, ito, yung tatlo, i-remove na natin to. Remove colors. Ayan. So, ano pa kaya yung next natin? Ito, yung ship mode. Ito. Yung ship mode, wait lang. Okay. So, i-duplicate natin ulit. Duplicate. Name natin to. Dimension ship. Ship mode. Dimension ship mode. So, ito, ship mode lang talaga. Ship mode lang talaga yung kukunin natin dito. Remove other columns. Okay? So, kung mapapansin niyo itong ship mode, wala siyang ID. So, gagawa tayo ng sarili nating ID. But before that, nagre-remove muna tayo ng duplicates. Remove duplicates. Ayan. So, second class, standard class, same day, first class. Then, add column. Ito. Add column. So, next is, pupunta tayo sa add column. So, meron tayong home, transform, add column. Tapos, punta tayo sa index column. Tapos, from 1. So, magkakaroon siya ng parang shift ID. Ito yun. Magkakaroon 1, 2, 3, 4. Kasi wala tayong shift ID eh. So, rename natin to. Lagyan natin dito is ship ID. Ayan. So, since meron na siyang ship ID, balik tayo sa orders. Tapos, merge tayo. Merge queries. Hanapin natin si dim ship mode. Since wala tayong ship ID, ship mode lang, no? So, dun sila magko-connect sa ship mode. Pero mamaya, ang i-view natin yung ship ID. So, okay. Ayan. So, ito na yung ship mode. Hindi natin pipiliin si ship mode kasi yung ship mode is descriptive. Ang pipiliin natin si ship ID, yung ginawa natin kanina. So, magiging 1, 2, 2, 1, 1, 1. Yan. Which is okay. Then, tatanggalin na natin to si ship mode. Yan. And I think what is the next one is the location dimension or
geographical dimension. So, country, city, state, postal code, region. Yan. Tingin ko yun yung location ID kung meron man, wala. Wala. City, state, postal code, country, region. Lahat ng geographical. City, state, postal, region. Postal code is also considered as geographical data. So, una, duplicate muna natin. Rename na natin agad. So, dimension of regions or geographical. Dim geographical. So, pipiliin lang natin yung mga geographical data. So, sabi ko nga sa inyo, paano yung sales? Paano yung quantity, discount, profit? Okay lang silang maiwan dyan kasi fact table yan. Lahat ng numbers na iiwan sa fact table. So, piliin natin yung country, city, state, postal code, region. And right-click, remove other columns. Ayan. Okay, so wala rin siyang ID, no? So gagawan natin siya ng ID. So dito medyo gagamitin natin siya ng logic kasi hindi natin pwedeng gamitin yung country as primary key kasi pag ni-remove duplicate natin 'yan, mawawalan tayo ng city kasi matitira lang diyan United States. So hindi naman natin pwedeng gamitin yung city as ID kasi pag ni-remove natin yung duplicates, may mga city na maraming states. So, isang state lang ang matitira. Ang state naman, pag natin, ginamit natin as primary key, ni-remove natin yung duplicates, hindi din pwede kasi magkakaroon ng some kind of like redundancy. So, pero, ang postal code, meron siyang combination ng tatlo. So, kasi ang postal code is, hindi siya pwedeng mawalan ng state, hindi siya pwedeng mawalan ng city, hindi siya pwedeng mawalan ng United States na information. At yung information na yun, kailangan isa lang yung state na connected sa postal code, kailangan isa lang yung city na connected sa postal code, at isa lang din yung country na connected sa postal code. So yung postal code is I think the ideal one that will not lose any data pag nag-remove tayo ng duplicates. So i-right click ko yung postal code, remove duplicates. Ayan. At of course, yung region hindi din pwede kasi yung ibang state, city, country, or city-state, mawawala. Mawawala sila as duplicates kasi mangyayari yun. So, yan. Nagamit na natin yung postal code. Pero yung postal code, ayaw natin siyang gamitin geographical ID. So, I guess, gagawa tayo ulit nung ginawa natin kanina. Since na-remove na natin yung duplicate, lalagyan natin siya ng geographical ID. So, what can we do here? We can go to add column, index column from 1. Ayan. So, nilagyan niya ng unique ID bawat isang row natin na magsisilbing geographical ID. So,
rename lang natin. GeoID. Yan. GeoID na lang ang pangalan niya. So, since meron tayong GeoID, balik tayo dito sa orders. Tapos, home. Tapos, merge queries. Then, geographical. So, since ang ginamit natin kanina postal code to remove the plates, yun din yung gagamitin natin, postal code. Tapos, okay. Ayan. Tapos, gagamitin natin is GeoID. Ayan. So, pag nagawa na natin yun, re-remove na natin yung mga data natin dito. Country, city, state, postal code, region are the geographical data. So, remove na natin yan. Ayan. So, pwede na natin tong rename fact orders. Ayan. So, ang fact orders natin or fact table natin is composed lang ng mga numerical data and connections doon sa dimension table. So, lahat ng nauulit ay nasa fact table. For example, pag si customer umorder ng 5, nandito lang siya sa fact table. Pero sa dimension table, dito hindi nauulit ang customer. Ayan. Ganun din sa products. Hindi din nauulit yung products dito sa dimension table. Sa dimension order dates, hindi din nauulit yung date. So, nagigilang silang reference. Ang mga dimension table ay reference ng mga nauulit na data dito sa fact tables. Yeah, so yun yung purpose ng dimension tables natin. Nagigisilang reference. So, ang ginawa natin actually is a star schema. So, siguro itong row ID, sa akin wala itong purpose. So, i-remove ko na lang din itong row ID. Kasi parang indicator lang siya ng row. So, ito talaga yung original na data niya. I mean, yung pinaka parang fact table, ultimate data ng fact table natin. So, what we're going to do if we're done is we're going to close and apply. Ayan. Maglo-load yung Power BI. Actually. Ano nang nakikita rin niya? So, wala. Naglo-load na siya, no? Kasi nag-apply and close tayo. Sa mga na late, naka-record naman to. Pwede niyong balikan. Hintayin lang natin siyang matapos. Ayan. So, meron na tayong loaded data. So, we have dimension tables and fact tables.
So, tingnan natin yan sa table view. So, malinis na yung data natin. Tingnan nyo ha. Ayan lang yung nakikita nyo yung data. Hindi siya magulo. Organized na siya, di ba? Organized. Tapos tingnan natin tong model view. Ayan, nakakakilabot sa sobrang ganda niya. Ayan. Okay. Ano ang itsura niya? Kung may tanong ko lang sa inyo, pwede niyong i-type yung sagot ninyo. Anong itsura ng model natin? Para siyang, anong parang itsura niya? Hello? Naririnig niyo ba ako? Anong itsura niya? Para siyang, liwanag naman. Para siyang letter S, starts with letter S. Correct. So, ang nagawa natin is star schema. So, meron pang tinatawag na snowflake schema. Ano ba yan? Wala. Sorry. May tinatawag pa tayong snowflake schema. Pero yung ibig sabihin ng snowflake schema is kapag merong dimension table na naging fact table din, or there are more than one fact tables in our model, nagiging siyang snowflake schema. So ito, star schema siya. Ayan. So this is our goal. Sa project ninyo, isa to sa goal. Ma-generate ninyo yung fact table and dimension tables. So, ang gagawin ninyo, unang-una, is pagsasama-samahin nyo muna yung table sa isang malaking Excel. Tapos tsaka niyo siya gagawing ganito. So, tandaan lang ninyo is yung mga dimension tables, dapat lahat ng pang-describe at hindi nauulit nandiyan. Tapos, lahat naman ng computational tsaka connections nasa fact table. So, pwede na tayong mag-create ng visuals. Yan. Samplean lang natin. Kunyari, customer name. At saka sales. Discount. Ito. For example, discount. So, ang purpose lang din niya is madali niyong mahanap yung data sa madali niyong mahanap yung mga data kasi alam niyo agad na yung mga katangian ng data dito mahanap sa dimension, tapos lahat ng numerical nandito sa fact orders. So, for example, kung gamit ako ng slicer, hanapin ko yung slicer. Slicer. Tapos, lagay ko dito yung product. Yung product name. So, malalaman ko yung discount nila. Sino yung mga may discounts dun sa product na yun, di ba? Sino yung mga customer na may discount dun sa product na yun.
Diba? So, ayun lang, no? So, yun yung topic natin for today, which is dimension tables, star schema. So, I want you to open your camera. Tapos magkaroon tayo ng ano, picture taking. Picture taking bago tayo mag-end. Hello. Kindly open your camera for picture taking. Picture taking eh. No? Siguraduhin ninyong nagsusot kayo ng mga maninipis na damit at well ventilated kayo. At meron kayong tinatawag na ano mo tawag dito? Tinatawag na electric fan at tubig. Yan. Para hindi kayo ma-dehydrate at maibsa ng init na dala ng ating panahon. Hello everyone, can you kindly open your camera? Yan. Para sa ating picture taking. So, ang focus natin ngayon is ito, star schema. Yan ang focus ng ating topic. The others, kailangan na mapuno itong ano natin, screen. Wait pa natin yung iba pa. Recorded naman to, no, class. So, pwede niyo itong makita ulit later pagkatapos na mag-render. Okay. So, nandiyan na ba lahat ng ating mga tropa? Yun lang. 1, 2, 3. Ay, teka lang. Ulit. 1, 2, 3. Wala, ba't wala? 1, 2, 3. Ayan. Okay na. Thank you very much for attending our class today. So, mag-iwan ako ng short activity for today na mag-iwan ako ng short activity today. Yun lang. Thank you guys. Data mining.
Housing.